Have a nice day, may mga kaprobensya. Ayan, kukuha tayo ng papaya para ito ay atin ulamin. Kasi wala tayong ulam ngayon eh. Ayan, so ito ulamin natin ang papaya. Yun ang buhay sa probensya. Kapag wala tayong pera, wala tayong ulam, ayan, tatanim lang tayo ng gulay. Siyempre, lagi naman tayo nang nagugulay. So, papaya naman ang ating uulamin. Ayan. Dito sa probinsya, hindi ka talaga magugutuman. Basta masipag ka lang magtanim. Mga prutas, gulay, at mag-alaga ng mga hayop. Pag wala kayong ulam at gusto nyo kumain ng karne, ayan, maghuli kayo ng manok para magkatay tayo ng manok. Para so may ulam na, no need na magbili pa sa palengke. Lalo na dito sa Kabihasnan, sa Bukirin, ayan, sa farm, ayan. Marami tayong magagawa dito sa farm. So, ayan, maraming ayaw sa farm kasi gusto nila ng syudad. So, ako, makumpara ko ang buhay ng syudad at buhay ng probinsya. Ayan, kasi nakatira rin tayo ng syudad. Doon sa Manila, nakatira din tayo doon. So, ikumpara ko ang buhay ng probinsya at ang syudad, mas maganda dito sa probinsya. Kasi kahit wala tayong pera, mabubuhay tayo. Doon sa syudad, pag wala kang pera, talagang gutom ka. Paano hindi ka magugutuman? Wala ka namang taniman doon. Wala namang space ang lugar doon na para taniman mo ng mga prutas o gulay kasi nakatira ka lang sa apartment, 'di ba? Okay lang mayroong mga doon, mga housing doon na kahit na maliit na space, kung mayroong kang technique, pwede ka magtanim ng gulay sa pot. Instead na bulaklak, pwede mga gulay na lang ang itanim mo sa sa pot, sa paligid ng iyong housing. Ayan. So ito si Infinity kumakain. Masarap. Ayan. At iknota, hindi lang papaya ang pwede mong ulamin dito sa probinsya. Pwede rin santol. Pwede rin kamyas yung iba. Ang kamyas, alam niyo anong ginagawa namin sa kamyas? Ano yun? Ilagay mo sa galapon, lagyan mo ng tubig, kunti at saka asin. Parang pickle siya. After 3 days, masarap na siyang ulamin. Ang santol naman, isugba mo sa kung ilonggo pa. Inihaw ba? Ilagay mo dun sa sa baga. Kung ilonggo pa yan. Hindi ko alam kung paano ma-describe yun kasi kung apoy kalayo sa ilonggo yung uling ba? Ayan. Isugba mo yun ang santol, balatan mo, lagyan mo ng tubig na ininit, lagyan mo ng asin, ayan, sabaw na. Ayan, parang sinigang na yun. Mga without sahog. Ayan, mabubusog ka na. So, kahit na mangga, pwede rin namin ulamin yun. Hanginog na mangga o saging. Ayan. So, ito, kukuha tayo ng mais para ilaga kasi ang ating tinanim na mais ay pwede nang ilaga. So, ayan, kukuha tayo para sample kung pwede na sa kainin. Yan, ganyan dito sa probinsya. Hindi ka talaga magugutuman basta kahit mayroon kang maliit lang espasyo na area. Basta taniman mo lang, masipag ka lang, hindi ka magugutuman. Ayan, kukuha tayo ng mais kasi dadalhin natin sa ating apartment. Actually, nakatira din kami ng bayan. So, kaya nga, si Infinity, maraming lugar ito. Maraming bayan. After that, umuwi tayo ng apartment kasi pupunta naman tayo sa isang lugar natin. Doon sa Santo Niño, sa isang bukirin natin. Ayan, tingnan natin naman doon ang ating balanghoy. So, ito, kumuha tayo ng at dadalhin dito. Actually, hindi ko alam. Yung estudyante ko, yung anak kong isang agriculture, actually 3rd year college na yon, may tanim pala sila ng sweet corn din sa kanilang farm sa eskwelahan. So, pagdating ko doon, na-surprise din ako. May 2 sako na sweet corn ang kanyang nadala. Kasi konti lang nga area din, square meter na pinapatanim sa kanila bawat estudyante, bawat 2 estudyante. So, ang kanilang harvest is 4 na sako, hati sila ng 2 ng kaklase niya. Pero actually, hindi lang dapat 4 Ninakaw kasi yun ang tanim nila. Doon sa gitna, nagkuha ang mga magnanakaw. Ayan, naglaga kami ng ng mais, ayan, sweet corn. So, ayan ang laki-laki ng bunga ng ng sweet corn nila. Kasi siyempre,
mga organic ang nilagay nila na abono yan eh. Kaya ayan, yun ang turo ng teacher sa kanila. So, ayan ang sarap ng kain natin na na mais. Sarap niyan. So, hindi lang yun nagbibigay pa rin kami sa aming landlady, sa may-ari ng apartment, nagbigay kami sa katabi naming roommate kasi nagbibigay din sila sa amin ng pagkain. So, sa mga titas nila at nagdala din ako sa Santo Niño sa mga kapatid ko. Actually, ito, ninatid nila ako sa Santo Niño. Ayan, hindi ko sukat akalain. Nadadaan pala kami sa McDo sa Marbel. Kasi bago ang Santo Niño, dadaan ka pa ng ilang bayan eh. May Marbel pa, yung Coronadal City, Banga at Surala. Ayan, na-surprise ako ng anak ko nga panganay. Ito, kakain kami sa McDo. Ayan, another surprise naman. Kaya nga hindi ako nakabihis eh. Pangbahay yan eh. Kasi pag-alis ako, kung pupunta man lang ako ng farm, hindi ako nagbibihis ng bagong damit. Lalo na kung sa motor kami, ihatid ako. Except lang kung mag-commute ako. So, kasama itong anak ko nga bunso kasi alam mo anong iniisip niya, bakit sumama? Kasi ang lemon doon, yun ang niya. Kasi every time and then, ang itong bunso ko, ang tubig niya may lemon talaga yan. Kaya ayun, kung ako lang magpunta doon, kumukuha ako ng lemon doon sa tanim namin, pero kunti na dala ko, kaya siya sumasama kasi puno na ang silupin na malaki o eco bag, pupunuin niya talaga yan. So ito, masaya yung bunso kasi hindi na in-expect nga dalhin kami ng kapatid niya dito sa McDo. Kasi hilig yan sa kakain ng McDo at Jollibee. So ito, na-surprise kaming dalawa bago kami pumunta ng Santo Niño. Dumaan pa muna kami sa McDo. Ayan. So ito. And then, after that, umuwi na kami ng Santo Niño. Kaya ito, dito kami, ito lang bahay ng kapatid ko. Kasi pag umuwi ako sa Santo Niño, dito ako nakatira sa kapatid ko na walay asawa. Hindi ako nag-stay sa may mga pamilya. Kasi marami na silang pinapakain. So, itong kapatid ko kay walang pamilya, kundi ako lang kapakainin niya. O, ayan ang manok niya. Kasi nagsaing siya, nadulas ang kanyang kaldero. Ayan, nahulog ang bigas. Ang sosyal ng manok, bigas ang kinakain. So, yung doon na kami sa Santo Niño, pagka kinabukasan, nagpunta kami ng Surala kasi kukuha kami ng fuel subsidy ng kapatid ko galing sa Department of Agriculture. Hindi namin inasahan, doon pala pamangkin ko. Ayan, dinala kami sa Jollibee. Ayan, na-surprise naman ako. Ayan, so Jollibee naman tayo sa Surala. Kumakain kami, kasama ko yung kapatid ko. Ayan ang pamangkin ko na naglibre sa amin. Maraming pera yan, vlogger din yan. Ayan, ang laki ng kita yan sa pagbablog. Ayan, ito ang kapatid ko. Ayan, so thank you so much Nining Catherine Dorias. Ayan. Na-surprise kami, hindi namin naasahan. Iniisip ko nga ipamirinda ko siya sana ng takoyaki. Kaso kami palagi pamirinda niya kasi nakita namin sa Surala kasi kukuha din sa ng fuel subsidy. Kasi ito kasi yung mag-harvest ng mais, di ba? Ginagamit yung machineries tapos mag-shaler. So binibigyan kami ng fuel subsidy ng government. Especially ang Department of Agriculture. Yun ang nagbibigay sa amin ng mga subsidy o mga ayuda na para sa mga magsasaka. So gina-organize talaga ng Department of Agriculture ang magsasaka sa Santo Niño. Kasi pag ikaw na failure ka sa iyong mga taniman, nagbibigay sila ng ayuda sa financing. Hindi ayuda for election yun para lang talaga yan sa financing. Yan. So ito, ganyan buhay namin. Ang saya, di ba? Ang saya ng buhay ng probinsya. So, ito, ang sarap naman ng kain natin. Ayan. Actually, kami ng Jollibee. Na-picturean kami ng Jollibee at pinasagot ako ng question and answer niya. Actually, palagi naman kami pupunta ng Jollibee. Minsan-minsan lang sa McDo. Jollibee talaga kami. So, ito ang aming meeting sa agriculture kasi gina-organize talaga kami. Ayan. Mini-meeting talaga kami ng official ng Department of Agriculture, si Sir Noy.
kung ano dapat naming gawin, kung anong mga ideas, yan, kung kailan kami binibigyan ng ayuda, yung ayuda, yung abono, binhi, yun ang ayuda na binibigay ng Department of Agriculture sa amin. So, kailangan monthly, every meeting, mag-a-attend ka para alam mo ano ang mga plano. So, ayan. Pero after tapos ng meeting, may kainan kami eh. Ayan. Ayan. Hindi mawawala sa mga Ilonggo yung manok na may uban. Yan. Ayan. Special talaga yan sa mga Ilonggo. So, yan ang unang mauubos pagkain eh. After that sa meeting, pumunta na ako ng farm ko kasi yung makahiya, hindi talaga nahiya sa sarili niya. O bakit? Yung balanghoy o kamuting kahoy, napuno na makaya. Ito, nagipamerinda ko yung mga nagahagbas. Actually, pati ako nagahagbas ako ha. Kasi ang bayad mo kasi sa hagbas per day is 400. Ayan. So, parang konti na lang ang araw na tumulong din ako. Ayan, sa paghahagbas. Hindi ako hindi ako napakimi-kimi. Ayan. So, ayan. Nagmerienda tayo. So, para masaya ang mga tao na tumutulong sa atin. So, after nyan, kinabukasan na naman, may meeting na naman ang ang batchmate. Yan ang buhay namin sa probinsya. Ito kasi summary lang ito sa isang buwan na transaksyon ko sa buhay ko. Ayan. Ito ang nangyayari sa loob ng isang buwan sa aking buhay. Ayan. Kaya, kahit sa probinsya tayo, ma-enjoy tayo. Kasi may mga organization tayo na pinupuntahan. Actually, itong batchmate ko, hindi naman ito organization. Talagang batchmate ni 1986 graduate sa National High School. So, ito after sang nagagbas kami, abono na naman. Kaya ito, tumulong din ako sa pag-abono kasi wala tayong pambayad na sa tao. Kaya, tinulungan ako ng aking kapatid na mag-abono. Actually, walang bayad sa kanya. Tulong lang yun yan sa akin. Kaya ito, alam nyo, 2 araw namin bago natapos ang pag-aabono. Ito ang kapatid ko. Kung wala ang kapatid ko, paano ko to magagawa ko ako lang isa? Kasi mabigat naman yung abono. Actually, ito na naman ang nangyari sa buhay namin, no? Lechon. Pag walang lechong baboy, ito lechon ng ulo ng baboy. Thank you for watching.